Hi mga ka-tips, kamusta? Ito, gawa tayo ng sticker. So matagal tayong hindi nakapag-voice over. So ito po ang aking tips para po sa inyo sa pag-print po ng sticker using yung Silhouette Studio plus Photoshop. Para possible po yung pag-roll to roll printing. Kasi hindi po pwedeng roll to roll printing directly mula po sa Silhouette Studio. Although pwede siya technically, no? Kaso magkakaroon ng problema sa tinatawag na registration marks. So ito po ang gagawin po natin. Pag may layout po kayo sa Silhouette Studio, i-save ninyo as PDF or i-print ninyo siya as PDF using yung Adobe PDF. Yan, so ito po na dito po sa video po yung settings. So kailangan naka high quality po yan. Tapos ilagay po ninyo yung custom size po ninyo dyan. So kung wala pa po kayo ng size ng papel nyo, pwede nyo pong i-add. So may option naman po dyan na add lang. And then apply. And then pwede nyo na po yung i-print as PDF. So may save po yan as PDF sa inyo pong file. So after po nyan, kailangan nyo po yung i-import dun po sa may Photoshop. Ngayon, open naman po ninyo yun yung Photoshop at ito po yung size ng papel na ginagamit ko pagka nagro-roll to roll print po ako. Meron pong pasobrang 1 inch lagi, no? Kasi naglalagay po ako doon ng CMYK blocks. So yung purpose po kasi niyan, yung area po na yan, nag-a-adjust po dyan yung printing. So pag naglagay ka po doon ng design mo, magiging kulay red lang yung kulay ng design mo. So kaya kailangan meron pong CMYK blocks po doon. So after po kasi nung line po na yon ay magiging normal na po yung printing po niya. So kumbaga nag-a-adjust lang po siya doon yung roll to roll printing. Okay? So ganyan po nangyari, nilalagyan ko po ng outline na itim kasi doon ko po siya ikakat after po ng printing. Yan. Kasi pag ginilagay mo lang yan kasama yung CMYK blocks doon sa may cutting machine mo, malilito siya. So mahirapan siyang i-read yung registration marks. Na-try ko na yun kasi lalayo siya doon sa may linya, sa may setup po doon sa may cutting machine. Okay? So kailangan kung ano yung size ng papel mo sa may Silhouette Studio, ganun din yung size ng papel na ikakat mo using yung cutting machine. So ito naman yung print settings natin. So yan lang naman laging ginagamit ko pong settings. Wala na pong iba. Kahit anong media, glossy, matte, ganun at ganun pa rin. Okay? So yan po, piprint na po natin yan. So pagka gamit ninyo ay print fab, lagi pong may warning na ganun kasi naka RGB po yung layout, pero pag nagprint tayo ay CMYK siya. So ito po yung setup ko dyan. So nakasabit lang po yung vinyl roll ko. Ang gamit ko po dyan ay iTech na waterproof matte vinyl. So matibay po yan. So yung R8J8 ko po ay naubos na yung waterproof din. So ito po ang gamit ko ngayon. Yan, so nakikita po ninyo yan. So nag-a-adjust lang po dyan yung kulay. So kung pipilit mo po dyan yung design mo, magiging ganyan din yung kulay niya. Okay, so ito na po. I-print na po yung unang page. So ngayon i-print nyo na po yung kung ilan pa po yung kailangan ninyong i-print. Then tuloy-tuloy na po yun. So titigil na lang po yan pagkatapos na. So hindi mo na kailangan mag-feed kasi naka-feed na po yung papel. So ayan na. So ganyan lang po yung ginagawa ko pagdating sa roll to roll printing galing sa Silhouette Studio. Ayan, so ipiprint niya na po yan ng tuloy-tuloy after po ninyo may okay po yan. Ayan, so under na po yan. So dire-diretso na po yan hanggang sa ma-print po lahat yung page na kailangan po ninyo. So once na may paisa-isa na pong napiprint, yan, kinakat ko na po yan and then saka ko naman agad nilalaminate para mabilis. Kasi antayin ko po lahat na matapos bago ako mag-laminate. Sayang po yung oras. So habang nagpiprint pa lang siya, pinuputol ko na and then nilalaminate ko na po yung vinyl. Yan. So kinakat ko po yung sobra sa taas. Yan. Kasi hindi po kailangan yun. Pagka nilagay mo yan dun sa may cutting machine. So sobra yan dun sa cutting mat. So hindi maganda tingnan. So pwedeng sumabit yun. Masira pa yung ating cutter platter. Okay? So ito naman, ilalaminate po natin siya using cold laminating film. Yan po ay QAF na holographic rainbow. So yan po yung gusto po nating customer na itsura ng kanyang sticker. And then ready na po siya for cutting using yung ating Cameo 4. Yan, so yung settings ko po dyan,
I-comment lang po kayo at sasagutin ko kung ano yung settings ko po sa cutting. So holographic po yan, reflective na gawa po nung kanyang laminating film Pero pag nilagay niyo yung settings ay mababasa naman agad yan ng Cameo. Wala po akong reject dito so far. So yan po yung output natin. Once na nakat na siya, nag-i-slide na lang po siya. At that way po, naiiwasan po yung curling. So hindi po nagka-curl yung sticker na nagagawa ko po. So flat lang po siyang ganyan. Okay? So yan po ay pigment ink lang po yan using iTech Vinyl plus QAF na holographic. Ayan mga ka-tips, kung may natutunan po kayo, please follow the print tips. Check nyo rin po yung link sa aking bio para makapag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Salamat! Paalam!